O tingnan naman natin itong ano ang reaksyon ng ating gobyerno. Pagdating dyan, tingnan nga natin, Diyos ko, sino, putangin na, ba't ito si Rex Gatchalian nandirito? Ba't wala si Bongbong? Di ba dapat presidente ang nag-ano sa atin dito pag kami mga ganyang sakuna? Mag-ano na kagad dyan, magpapa-interview na kagad dyan. Mayroon pong nangyaring lindol sa ganito ganyan. Wag po kayo mag-alala sa mga taga Davao. Parating na po ang 20 pesos na kilo ng bigas. Putangin na yan. Bago katulungan ng hayop na yan, bebentahan ka muna ng 20 pesos na kilo ng bigas. Putragis talaga. Wala talagang unlad ang putangin ng bayan natin kung ganyan ang leader natin, parang sinto-sinto eh. Imbis na tulungan ka, bebentahan ka. Tangin na talaga. Ito yung kasakdalan talaga ng kagaguhan ni Bongbong. Na instead, unahin yung tumulong, inuna pang kumita. Taragis talagang yan. No? So tingnan ninyo how they are going to address itong issue na to. Alam nyo, itong bansa natin Pilipinas, dumadaan na doon sa yung ano bang tawag doon, yung fatigue sa calamity fatigue. Yung pagod na tayo sa kalamidad. Bakit? Kasi okay lang naman na tamaan ka ng kalamidad eh. Pero kung tinamaan ka ng kalamidad tapos saglit lang yung recovery, okay lang yun eh. Because hindi mo naman kayang pigilan talaga ang Mother Nature kapag uminog yan. May mga mahuhulog talagang buhay. Pero, ang punto kasi dito, sa ibang bansa, sa Amerika, grabe ang mga hindi lang lindol dyan. Putak, nakita nyo yung mga ipo-ipo dyan? Pag tinira ng ipo-ipo yan, talagang lagas lahat ng bahay dyan. Ang mga bagyo sa Amerika, ibang klase. Ang mga bagyo sa Amerika talagang dudurugin ng ang tahanan mo kahit gaano kalaki. Aside from that, meron pa 4 seasons sila eh. May snow, may super duper na tag-init. Grabe nasunog yung LA. Tsaka nasunog yung Hawaii, natatandaan ninyo. Mabilis lang naka-recover ang mga syudad. Kasi alam nila kung papaano, may plano kasi sila para sa mga sakuna na yan. Dito sa Pilipinas, Diyos ko, meron na lang tayong dalawang season. Tag-araw at saka tag-ulan. Putang ina niya, hindi pa natin ma-master. Tapos ang sasabihin ni Bongbong, hindi na kasi sila sumusunod sa schedule eh. Gago. Hindi daw sumusunod sa schedule yung ulan tsaka yung bagyo. Kaya nagugulat tayo. Tsakin yan. Buti sana kung noong 1960s, hindi tayo binabagyo. Ngayon lang 2025. Hindi eh. Taon-taon, bagyo, sobrang init, bagyo. Yun lang naman problema natin eh. Ang dali nga magproyekto sa Pilipinas eh. Kasi ang kailangan mo lang proyekto, flood control. Wala kang proyekto para sa snow control. Wala kang proyekto para sa sa bushfire, yung nasusunog yung mga forest nyo. Wala tayong ganun. Samantalang sa ibang bansa, napakarami sa Amerika, napakarami nilang mga dilubyo, may ipo-ipo, merong wildfire, merong ganito. Tapos dito sa atin, bagyo lang. At saka lindol lang paghahandaan natin, hindi pa natin na master. So bilang isang Pilipino, nakakapagod dumaan sa taon-taon na problema na alam mo na mas mahaba pa yung panahon na hirap ka kesa dun sa maginhawa ka. Guminhawa na buhay mo, binagyo na naman, tabahan na naman. Hindi mo pa nabibili yung frigidaire. Sira na naman yung pina-repair mong frigidaire. Hayop na yan. Mga aircon, mga TV. Ang daming mga nasisira na kagamitan. Hindi dahil ang Pilipino matigas ang ulo. Alam na nga na bumabaha dyan, hindi pa rin umaalis. Mahirap ang buhay sa Pilipinas eh. Yung mga nandiyan dyan na nababaha sa ilog, subukan yung dalin sa mga kondominium ng libre. Tingnan kung di magsilipat yan. Hindi yan sila aalis dyan because yan lang yung meron sila eh. So minsan sinisisi pa nga natin sa katitigas ng ulo nyo. Alam nyong ilog yan, dyan kayo nakatira. Kaya lang, yun lang yung available sa kanila eh. Yun lang yung meron para sa kanila dahil ang gobyerno wala namang plano sa kanila eh. Hindi ba? So napapagod na tayo sa sobrang dami ng calamity na taon-taon na dumadaan. Tapos itong mga taga-gobyerno natin, putang na parang mga tanga.
Parang mga walang utak na hindi alam kung ano ang gagawin. Meron kaming nakukuhang tanong kung kaya pa ng DSWD dahil sabay-sabay na nangyari. Kayang-kaya because ang ating Pangulo, all year long yung preparation natin, hindi naman pag nagkakaroon ng disaster. For 365 days a year, literally, nagre-repack tayo ng goods. And So yun lang ang solusyon ng mga punyeta. Ang solusyon ng mga punyeta sa tuwing may disaster tayo, mag-repack ng ipalalamon sa inyo. Puta, kala mo naman kaganda-ganda nung laman nung food packs nyo. Mahiya kayo kay Pastor. Kay Pastor, isang kamang bigas, 5 galon na tubig. Yung balde nila, mas marami pa sa laman nyo ng food pack ninyo. Tapos meron pang pagkain, hot meal. Yun ang importante, yung hot meal, yung makakain na kagad. Walang hiya kayo. So, prepared daw tayo. Prepared tayo saan? Prepared tayo saan? Sa lindol? Hindi tayo prepared sa lindol. Kita niyo, ang dami namatay. Prepared tayo sa baha? Hindi. Wala tayong mga gobag-gobag, oh. Paano prepared tayo? Prepared tayo, sabi nila prepared daw kasi meron silang prepacking ng pagkain. Ganun sila mag-prepare. Tanga. Hindi ganyan mag-prepare. Taon-taon, pag nag-prepare ka, patibayin nyo yung infrastruktura, gumawa kayo ng maraming mga relocation sites. Ang inan yan. Kada may bagyo, may lindol, gagawa ka ng tent city. Kung di ka ba naman ulol, di gumawa ka ng mga matitibay na mga housing na sa tuwing lilindol, ito sa barangay na ito, pag lumindol, punta ka agad dito sa evacuation site na to. Gagawa kayo ng mga evacuation site na na functional. Hindi yung puro pagkain lang. Putang ina, bibigyan nyo ng bigas tas walang kaldero yung tao. Paano nila iluluto yun? Manok ba sila? Tutuka-tukain nila yun? Mga hudas talaga kayo tas bibigyan nyo ng bibigyan nyo ng mga ricado, wala namang panluto. Alam mo yung putang ina, hindi yan ang solusyon. Ang solusyon dito, yung sa tuwing tatamaan tayo ng dilubyo, aside from dyan sa pagbibigay nyo ng relief packs, kailangan may plano na kayo sa kanila. Noong sa Cebu, nagbubuo na tayo ng tent city. Nagbubuo pa lang? Dapat meron na tayong mga malalaking evacuation sites na na functional. May maayos na palikuran, may maayos na mga higaan. Hindi namin kailangan ng food pack. Ingot. before this incident happened, we had close to around 2.5 million family food packs nationwide. So kahit na may... Yun ang preparation nila, food packs. So ang dali, di ba? O may pera, gobyerno, bibili lang ng dilata, pag lumindol, bigay sa tao, solve na problema. Hindi yun ang problema eh. Sabi ko nga sa inyo, nung nag-iikot ako dyan sa Cebu, ang nakita kong problema, yung mga kababayan natin, sira ang mga bahay nila. Wala silang mga bahay. O anong dapat nating gawin? Hindi dapat pagkain na ayuda yung uunahin natin. Dapat ang uunahin natin, lahat ng mga tao ilalagay natin sa bawat lugar may malaking evacuation site. Ilalagay na safe, mataas, hindi binabaha. Matibay ang structure. Tapos dadalhin natin sila dyan. Tapos tayo na ang magpapakain sa kanila. Halimbawa, 1,000 katao yan. Di 1,000 katao, gagawa tayo ng agahan, tanghalian, hapunan para sa 1,000 na tao na yan. Tapos tayo magpapakain. As in, dapat ganun. Tayo nagluluto, tayo nagpapakain, nirarasyon yung pagkain. Tapos, kasi parang ginawa nyo samgyupsal eh. Nagbayad na sa inyo, pinagluto nyo pa. Dapat pagsiservisyohan nyo. Lahat ng mga magulang, pamilya dito, ilan? 100 pamilya. 100 pamilya, ilang katao yan? 1,000. Sige, 1,000 katao. Dito, sa barangay na to, 1,000 katao. Agahan, tanghalian, hapunan, nandyan yung mobile kitchen natin, magpapakain sa mga tao na yan, araw-araw. Tapos, itong mga tao na to, dahil malalakas naman katawan nila, may pagkain sila, magbayanihan tayo, linisin na natin yung mga nagiba na mga lugar, tapos magtulong-tulong na rin tayong itayo ito para mas mabilis, ha? Total, isang community naman tayo, unahin natin dito, tayo na natin tong bahay na to, tayo na natin, ganun. Bobo. Responde tayo sa Cebu, may responde tayo sa Masbate, Romblon, Mindoro, kayang-kaya ng mga regional offices natin to cope. And as we speak, nagre-repack pa rin tayo ngayon. So repack pa din.
Ganyan ang katabogo itong mga tolongges na ito. Kaya nga nung makita mo yung si Bongbong may bogo na gano'n sa ulo, bagay na bagay eh. Bogok talaga eh. Oo, kasama na itong mga ano niya, mga hindi na nag-improve na serbisyo ng DSWD, Diyos ko po. Our repacking centers in Cebu and in Manila can produce close to 50,000 a day. So madaling-madali sa atin to meet the requirements. Oh, so ganun lang nila. Asan yung presidente? Wala, nawawala presidente. Nasaan na si Claire Castro, hindi rin nagsasalita. Siguro di sila nag-uusap ni BBM. Nawawala na naman eh. Oh, yan ang problema natin mga bossing. Oh, di ba? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at